Binabati po namin kayo ng magandang araw mula po dito sa Arena in San Juan. Shakey's V-League action right here on GMA News TV. Cagayan Valley Rising Suns at itong Smart Maynilad, wala pa pong talo ang magkabilang kupunan. Kaya masasaksihan po natin kung paano sila maghihiwalay ng landas. Pero ito po si Noel Zarate, bagong partner. Michelle Gumabaw, bati ka muna sa iyong milyong-milyong fans. Hello everybody! First time ko dito. First time, and of course I hope it's not going to be the last time as we take a look at our team standings ngayon, mga kaibigan. Sinasabi nga natin, wala pa pong talo magkabilang kupunan, pero ang ganda ng bulusok dito, Michelle, lang Smart Maynilad. Unang 3 laro, 3 panalo kaagad. Cagayan Valley naman, 1-0 din eh. Wala rin silang talo, pero mas konti pa lang yung nagiging games. Ang kapuna-puna dito para sa kupunan ng Smart Maynilad, 8 player lang ang naglalaro sa kanila, pero nakakuha na sila ng 3 panalo. Pero unahin natin itong kupunan ng Cagayan Valley Rising Suns. Alam natin, malakas na lineup ito, coached by Nes Pamilar, pero yung gumawa ng kanilang unang pagkapanalo sa torneyong ito, isang Thai player siya, Kanika Tipachot. Ang 17 years old from Bangkok. Alam natin, hindi natin kilala. Magka-age lang kami. Ganon. 17 years old from Bangkok, gumawa ng 20 puntos doon sa larong iyon. At sinasabi nga nila, hindi naman siya mukhang taga-Thailand, mukha siyang Pilipina, but she is from Thailand and she plays like she's from Thailand. Iba naman kasi talaga ang system pagdating sa ibang bansa. Iba yung upbringing, iba yung training. Kaya siguro pagdating dito sa atin, talagang lumitaw yung skills nitong Thailander. And even though she's just 17 years old, you could see na talagang maayos yung naging basics and training ng player. Nakita mo mukha ba taga-Thailand yan? Hindi, mukha nga daw taga-Cagayan, sabi ng isa sa mga coaching staff. Kapatid mo lang, parang anak lang. Oo, parang ganun no? Ganun lang siya, no? But of course, 20 points, hindi po natin palis na binyan. Pero yung kapitan din itong kupunan ng Cagayan Valley ang nagdala rin sa kanila. And you know her very well, Michelle. Ito si Angueta Baquero, scoring 21 points in the victory in their first game. She is one of their talented spikers. I would know kasi ako yung blocker niya dati, the past league eh. So, I think she's doing well when it comes to kapag dinadala niya yung teammates niya. She's a leader and of course with much experience na talaga. Para naman din sa kupunan ng Smart Maynilad, pagdating sa experience, hindi rin naman magpapatalo itong mga combination of players from LaSalle, from Ateneo, and of course from UST in Ruby de Leon. Pero yung kapag-usapan naman natin yung kanilang huling pagkapanalo, it was a 4-set win against Meralco, led of course by the youngster, itong si Gretchel Soltones na siya yung nagtapos ng larong yun para sa kupunan ng Smart Maynilad. She was one of the highest pointers back then in that game, diba? But of course, di natin pwedeng ikaila si Sue Roses, one of the key players of Smart Maynilad. Well, Sue Roses, of course, dating produkto ng University of the East, nag-national team na yan, guest player ng Bayan, and of course, a 2-time MVP dito po sa Shakey's V-League. Ang sinasabi nga nila ngayon tungkol kay Sue Roses, sabi ni Coach Roger kanina sa akin, Michelle, may konting karamdaman siya coming into this game. So how do you think that will affect her? Malamig dito sa San Juan Arena. Well, if it's a tough game naman, she has to exert the same effort for the past games that she's done also. But if, I know naman kasi na yung teammates niya mag-step up din naman. You know, volleyball is a team sport and lagi nandyan yung teammates mo para sumuporta sa'yo. If she feels naman along the way na she can't do it, alam ko naman si Coach Roger, tatanggalin naman din siya. Or isa-sub or ipapahinga rin naman. 17 points each para kay Soltones at saka kay Roses doon sa kanilang huling pagkapanalo against Meralco. Of course, Gretchel Soltones naman, pag-usapan natin ito, only 19 years old, a sophomore galing sa San Sebastian. How impressed are you dito sa batang ito? When I saw her for the first time, nakita ko siya maglaro. Hindi ko kasi siya nakalaban. She's from NCAA. I didn't really expect na ganun lang siya, yung height niya. Mas maliit pa siya sa akin, pero ang lakas pumalo, ang lakas lumundag ng player, and talaga naman yung talent niya talaga. Kitang-kita mo while you're watching her. Well, of course, I will try my best not to make Michelle Gumabaw here a fan kasi yung kanyang best friend si Melissa Gohing, ang libero naman dito sa kupunan na Smart Maynilad. Pero sa aming pagbabalik, bakbakan na po, maghihiwalay na landas itong magkabilang kupunan na ito. Cagayan Valley Rising Suns against the Smart Maynilad Net Spikers. Dito lang po sa Shakey's V-League. Introducing our officials for this match. First referee, Mr. Rodrigo Rojas, national referee. Second referee, Mr. Efren Gaa, international referee. Let's start off with their team captain with jersey number 2, Maria Angeli Tabaquero.
At number 4, Maria Paulina Soriano. Wearing jersey number 8, Aiza Maizo. At number 9, Kanika Tipachot. Wearing jersey number 11, Pomla Soraya. And at number 15, Weneth Eulalio. Libero, number 3, Angelique Dionela. Head coach, Mr. Nestor Pamilar. Calling on our Smart Maynila Net Spikers. Let's start off with their team captain with jersey number 1, Ruby De Leon. At number 3, Sue Roses. Wearing jersey number 5, Gorecho Soltones. At number 7, Maru Banatikla. Wearing jersey number 8, Charo Soriano. And at number 11, Nika Goliman. Libero, number 9, Melissa Gohing. Head coach, Mr. Roger Gorayev. Pinakilala na po starting lineup na magkabilang kuponan dito sa We Are Here at the Arena in San Juan. At ito nga sinasabi natin kanina, kami ni Michelle pinag-uusapan na maghihiwalay na po ng landas itong dalawang ito. One team will get their first loss, yung isa naman magiging patuloy pa rin ang kanilang winning streak. Pero sinasabi nga natin, Michelle, before na pumasok dito sa game na ito, mukhang magandang laban ito. Magagaling ang libero, magagaling ang setter, magagaling ang coaches. Spikers. So yun na nga, it will all come down to what? Anong magiging X-factor kaya dito? For me as a player, it just really breaks of the game. And your attitude coming into court. Kung confident ka ba, kung kaya mo i-stick talaga to the end of the game. And talagang confidence talaga pagdating sa paglalaro and what you can do. Of course, training. Lagi Yan. dyan kung paano sila naghanda. Well, actually, one time napunta ako in practice itong Cagayan Valley Rising Suns. Talagang masisipag sila even during training. As we are underway po dito sa ating laban. Kita natin si Banatikla with that first attempt. Soraya now, the tie connection there to Tipachot. Ito ngayon natira ni Soltones. So kapaan muna rito, parang boxing match. Sobrang nakapaya yata doon Cagayan Valley kasi free ball ang binigay ni Maiso. Ruby De Leon, combination play ngayon. Banatikla Nice keeping it cover. alive. And ito ngayon si Ruby, huhulog. Soraya, one more time around. Lumusot kay Suroses yung tira ni Aiza Maiso. Aiza Maizo is such a talented utility spiker kasi unang-una matalino, magulang, and alam talaga niya kung saan mamamatay yung bola kahit hirap na yung posisyon niya. At saka nakabigay ng unang puntos dito sa kupunan ng Cagayan Valley. Ito ngayon si Soraya, again from Thailand. Charo Soriano ngayon. Black kagad inabot kay Weneth Eulalio and Ruby De Leon heading into zone 1. Nandun naman ito si Jack Jonella and Maiso again. Blocking is very essential dito sa game na to, no? Hindi nga naka-block itong mga frontliners ng Smart Maynila. As Aiza Maiso scores, if it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Once again, itong si Soraya. Kunin natin yung kanyang unang laro. First time ko po mag-cover nito. Si Pomla Soraya. Setter from Thailand. Weneth Eulalio. Bakit puro mga ganyan pahulog-hulog na sa backcourt ang ginagawa nitong kupunan ng Cagayan Valley, Michelle? Kaya siguro alam nila na butas talaga yung nasa likod. Maraming, as you can see, lahat ng spikers ng Cagayan, they're all a threat. Kaya hindi mo alam kung sino babantayan. Kaya pati ang depensa sa likod, malilito din talaga. Well, now very full front line as Soraya puts in the serve. It's a jump serve. Nagulat doon si Maru Banatikla. Talagang patulis, hindi mo makikita na tataas siya sa net ang service niya. Yun yung pinakamahirap talaga na kunin kasi nakakalito. Yan ang mukhang taga-Thailand. Yeah, yun ang training ng Thailand. Training ng Thailand. Pati na rin yung Thai look na sinasabi natin. And here is Soraya once again, 4-0. Gohing having a hard time with that, but De Leon gets it across. Masyado namang malayo. Aba, magandang panimula ito para sa Cagayan Valley. 5-0. Salamat sa mga kaibigan natin sa Rexona Anti-Perspirant Deodorant. It won't let you down. Service is doing really well for Soraya right here. Soraya trying to contain itong kupunan ng Smart Maynila. Hindi pa po nakakapuntos dito. Ruby De Leon now going to the open. Maru Banatikla. Ando naman si Aiza Maiso. One more time around for Maru. This time trying to go over Aiza. Hinulog na lamang at hindi nakaabot to si Eulalio. Hindi niya siguro in-expect na ganun ang gagawin ni Banatikla sa bola. And you've played against Maru before.